sadyang may kapwang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha. Ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganiyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Ali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw na aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kayo walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?" Sabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin yung ginawa." At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo pasasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kaniyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi nyo pinakain, nauhaw at hindi nyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi nyo pinatuloy. Ako'y nawala ng maisuot at hindi nyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi nyo dinalaw." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawala ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at di namin kayo pinaglingkuran?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan." Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay itatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang tiyak na mangyayari sa muling pagdating, ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Huhukuman niya tayo. Huhukuman niya ang lahat ng tao. At ito nga daw po ay sisimulan niya sa pamamagitan ng paghihiwalay sa mabubuti at sa masasama. So dito, magkakaalaman ng talaga kung sino ang tunay na mabuti at kung sino ang tunay na masama. Kapag tayo nalagay sa kanan, mabuti nga.
Pero kapag tayo'y nalagay sa kaliwa, masama pala tayo. At hindi po natin po pwedeng pabulaanan ito. Hindi natin po pwedeng kontrahin ang Panginoon. Sabihin, Panginoon, kakamali kayo. Sapagkat, at tulad ng sinasabi sa ating salmo, matuwid ang pasya, pantay ang pasya niya. Walang makaka-question sa kanya, lalo pat walang ibang pinaka-nakakaalam ng karakas natin o ng ating pagkatao, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, ang maganda dito, ngayon pa lang, binibigyan niya na tayo ng obvious, malupit na clue kung papaano niya tayo husgahan. At yun nga po ay batay sa ating mga nagawang kabutihan. At ang isa pang maganda ay sinabi na niya agad sa atin ang dapat nating patungkulan ng paggawa natin ng kabutihan para hindi na naman tayo magtanong pa, kanino ba ako magiging mabuti? Sino bang gagawin kong mabuti? Sino bang tutulungan ko? Ito na. Sinabi na niya. Sabi niya, yung pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Ang tanong ay, sino nga ba ang mga pinakahamak na mga ito? Obviously, of course, pwede nating isagot agad. Father, sinabi na, di ba? Yung nagugutom, yung nauuhaw, yung walang maisuot, yung may sakit, yung nakakulong. Yun na yun. Yes, siguradong tama naman po tayo doon. Yun din naman po ang sagot ko. At nakasisigurado tayo na ito talaga ang tinutukoy ng Panginoon dito. Dangan nga lamang, ang tanong ay, bakit di nila alam? Kung yun naman, ang dapat na patungkulan ng paggawa nila ng kabutihan, bakit hindi nila alam? Kasi, kung ako ito, malamang sa magiging reaksyon ko, ayaw nga, tumulong nga po ako dun sa mahirap. Aalala ko pa kung sino. Oo nga po, Lord, dumadalaw naman po ako sa mga preso. Maalala ko pa kung kailan ito. Pero sila hindi nila alam eh. Hindi nila alam. So bakit nagkaganyan? Dalawa ang pupwedeng maging dahilan. Ang una, sa dami ng kanilang mga ginagawang kabutihan. Yung mga napunta sa kanan, ha? O yung mga mapupunta sa kanan. O di ba may expression tayong ganyan? Sa dami, hindi ko na maalala. Sa dami, hindi ko na mabilang. Ayun. Ganon ang kanilang mga nagawa ng kabutihan. Napakarami na. So much so, na ito'y naging parte na ng pagkatao nila. Naging second nature na nila. Bahagi nila ng identity nila. Katulad ng pagkakilala natin sa mga taong totoong mabuti. Ay, mabuting tao yan. Kahit saan mo sipatin yan, mabuting, walang masamang tinapay dyan. Di nga po ba't kapag ang isang bagay ay madalas, pirmis, at consistent na natin ginagawa, hindi na natin ito namamalayan eh. Hindi na natin ito napapansin eh. We just do it. Ginagawa na lang natin. Amin ko sa inyo, hanggang sa pagbaba ko dito sa sacristy, isip ko, nakapag-toothbrush na ba ako? Kasi pagkagising, nagmamouth wash ako eh. And then, after taking a bath, doon ako nagtutoothbrush. So kahit pa paano may fresh akong pakiramdam sa aking bibig, sa aking gums. Kasi nagmouth wash ako eh. Pero dapat mag-toothbrush pa rin. So naisip ko, nag-toothbrush na ba ako? Kasi nga, lagi mong ginagawa eh. Dalas mo nang ginagawa. So hindi mo alam kung kailan mo huling ginawa. Hindi mo na mabilang. Hindi mo na matandaan. Ganun lang. At yun ang tunay na kabutihan. Kasi ang tunay na mabuting tao, gumagawa ng mabuti day in, day out. Walang break time.
nasaan man siya, sino man ang kanya kasama, meron naman o walang camera. Yun ang mabuting tao talaga. Ayun. So yun po yung una. Ang pangalawang dahilan, nakikita po natin dito, palagay ko, yung sinasabi ng ating Panginoon na pinakahamak sa mga ito, ay hindi natin dapat i-focus lamang o limitahan lamang sa mga mahirap, literally na mga tao. Indeed, sila yung mga nagugutom, sila yung mga nauuhaw, sila yung mga may sakit, sila yung mga wala lang ibang inaasahan. Pero sa palagay ko, hindi lang dapat sa kanila malimit ang sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyong napakinggan. Kasi kahit naman ang kumakain, kahit naman ang may nainom, kahit naman ang may damit, kahit naman ang malusog at wala sa bilangguan, pwede ring makaramdam ng kasalatan. Pwede ring makaramdam ng pagiging hamak sa mas malalim na aspeto o pamamaraan, hindi man materially o spiritually. Emotionally. May pera, pero pakiramdam nila, hamak pa rin sila. Na pwede silang makipagpalit sa walang pera. Pwede nilang ipalit ang kanilang pera. Dahil sa tindi ng pangungulila na nararamdaman nila. Dahil sa tindi ng pangangailangan nila sa mga taong inaasahan nila na magbibigay ng pagmamahal, malasakit at atensyon sa kanila. So, sa palagay ko, hindi lamang dapat sa mga literal na mga mahihirap, i-focus at i-limit yung sinasabi ni Kristong pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Inasmuch as ang totoong mabuting tao, gumagawa ng mabuti sa lahat ng tao. Walang pinipili. Lahat minamahal. Lahat inuunawa. Lahat pinaglilingkuran. Di ba? Kahit naman yung mga kaaway natin, sinasabi ng Panginoon na mahalin natin. So kahit sino, pwedeng patungkulan ng sinasabing ito ni Kristo sa Ebanghelyo. Sapagkat kung totoong mabuting tao tayo, mabuti tayo, mahirap man o mayaman, ang kaharap nating tao. Hindi nagbabago ang pakikitungo natin, ang behavior natin, ang pagmamahal, pangunawa, at ang paglilingkod natin. Yun nga lamang, mga kapatid, ang nakalulungkot, ano? Kahit nagawin nating literal, at i-focus lamang natin yung sinasabi ni Kristong pinakahamak sa totoong mahirap, sa mga literal na mahirap, mukhang hindi pa rin natin ito nagagampanan eh. Sapagkat, kung totoong naniniwala tayo na sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo, di sana'y wala nang mahirap na tao. Wala na sanang nagugutom. Marami sanang dumadalaw sa bilangguan, sa mga preso. Marami sanang nagpupunta sa mga may sakit, kahit hindi pa natin kaanuan, to console them, para iparamdam ang pagmamahal ni Kristo sa kanila. So, ibig sabihin, dahil lagana pa rin ang kahirapan, kahit na ilimit na lamang natin yung sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyong ating napakinggan, sa kanila na lang, hindi pa natin ito nagagampanan. Kahit mag-focus lang tayo sa kanila, hindi pa natin ito nagagampanan ng lubusan. So marami pa rin talaga sa atin ang hindi tunay na mabuti. Kaya't kung darating mamaya ng Panginoon para tayo hukuman, malamang sa marami ang mapunta sa kaliwa at hindi sa kanan. Lagi nating katwiran, wala naman ako inaargabyadong tao, na madalas ay parang nagiging gauge natin ng ating pagiging mabuting tao. Tama namang kasama
sa aspeto ng pagiging mabuting tao, yung walang inaargabyadong tao, walang ginagawang masama. Pero ayon sa ating Ebanghelyong napakinggan, mukhang mas uhusgahan tayo ng Panginoon, hindi lamang kung meron man tayong ginawang mga kasalanan, mas uhusgahan tayo ng Panginoon sa mga kabutihang ginawa natin o hindi natin ginawa sa kapwa natin. Besides, kung tutuusin, pinatawad na naman tayo ng Panginoon natin, lalo pat kung tatanggapin natin siya sa buhay natin. Mababasa natin yan sa banal na kasulatan natin. Pagdating sa mga kasalanan natin, pinatawad na tayo ng Panginoon. Namatay na para sa atin ang ating Panginoon. Kailangan na lamang nating paniwalaan at tanggapin niyon. So hindi na concern ng Panginoon yung mga kasalanan natin, kundi ang mas magiging concern niya, pagkatapos ko kayong patawarin sa iyong mga kasalanan, iligtas mula dito. Ano nang nangyari sa inyo? Naging mabuting tao ba kayo? Kaya nga ako namatay para sa inyo, para gawin kayong mabuti. Para linisin kayo. Ano naging epekto? Ano naging bunga nito? Mga kapatid, tunay nawa tayong maging mabuting tao. And if I may also add, yung sinasabi sa ating unang pagbasa, ang pinaka-gist na sinasabi ng ating unang pagbasa ay ang mabuting tao ay hindi lamang mabuti sa isa, dalawa, tatlong aspeto. Ang mabuting tao, holistic, integral, buo sa lahat ng aspeto. Mabuti. Kaya sa ating buhay, kapag dumarating yung inspirasyon at yung grasya na tayo ay magpakabuting tao, wag lang natin po sanang isipin na may pinapabago lang ang Panginoon na partikular na aspeto sa buhay o sa ugali o pagkatao natin. Ang ninanais ng Panginoon ay yung total, yung kabuuan ng pagiging mabuti natin. Ito sana ang hilingin natin biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Di ringgin ng Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, kami naninikluhod sa iyo para sa mga biyaya na kinakailangan namin sa buhay namin. Pasensya na kung madalas natutuon ang aming paghiling sa mga material na bagay, kasama na ang pagiging matatag sa problema, kasama na ang pagkalutas ng anumang suliranin sa aming pamilya. Nakakalimutan namin na ang unang dapat na ipanikluhod namin ay ang kami matulad sa iyo, ang kami maging mabuting tao,
ang kami mabago mo. Panginoon, mula ngayon, ito ang gagawin naming pinakauna sa aming intensyon. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kapag hinihiling mo at ginugusto mo na maging mabuting tao, hindi mag-aatubili ang Panginoon na ibigay sa iyo ang biyayang ito, lalo pat kung talagang gugustuhin mo. Ito ang biyaya na gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. Hilingin natin, gustuhin natin, gawin natin ang dapat nating gawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.